ng ating maranasan. And then, by I think second Sunday, ay yung devoted to one another, ating preacher to God, si Ate Grace. And then by third Sunday, that will be week 18, ay pag-usapan naman natin yung live in harmony with one another. So, I think Sharon will be our preacher. And last Sunday, week 25, ay building up one another. So, si Samuel Beth naman yung ating preacher. Bago po ako magsimula sa aking mensahe ngayong umaga, ay una po ay hinihingi ko po ang inyong prayer dahil by March ay magiging busy po ako at yung nga pong aking tip para mag-base. Ibigay na kasi sa akin yung schedule ng Ilocano District kahapon. So nakita ko yung heavy ng aking gagampanan doon sa kanilang district convention. At yung Sunday, that will be 17, ay mag-preach doon sa isang church na nandun lahat yung mga pastors, leaders ng Ilocano District at magiging church ng mga members. Hindi lang po yan, ang maging challenge dito sa akin doon sa aking gagampanan sa Ilocano District ay yung pag-start ng mentoring ng mga pastors natin doon. So, may 3 beses po akong biyahe papunta po doon sa Apayao, maybe yung iba. Kasi Cagayan ko yung pupuntahan ko this coming March. So, una, yung prayer po ay mahalaga po. Nakasama niyo po ako sa prayer na magiging magpapala po ako doon sa ating mga pastors doon sa Ilocano District. Around 12 churches po yung I think 16 ngayon doon sa church. At yung discipleship process, malaking trabaho na kailangan kong i-monitor bilang trabaho ibigay sa atin sa national. Secondly siguro rin dahil gusto ko i-bless yung mga pastors natin doon. If any one of you na-touch ng Lord para financial help, I will be welcoming that para makapag-bless tayo sa mga pastors doon. Actually nga ay sa mga inisip ko rin ay nagsama rin si Mrs. doon sa mga biyahe ko na yun. Part kasi rin din yun ng mentoring process kung paano si Pastor Shin ay mini-mentor ko tayo. So yun po, yung aking panalangin na isama niyo po ako doon sa bahagi na yun. Second siguro na announcement ay ang PGL malapit na. We have 4 pa lang yung nag-TM na nag-TVs. Doon ilang alabot islam ay konti na lang. So baka ibibigay na lang natin sa ibang church yung 2 islat sa TN. Pero sa candidates ay 4 yung ibigay sa atin. So may mga pinakausap na ako, pero di pa rin. Okay na kayong 2. Great. So si Robbie, ang Prieto couple, ay confirm na sila. So, fully week ko kasi yun. So being excited on that. At pinakausap ko rin si Brother Ruben. So, so isa na lang, if ever, kasi hatak lang ko kasi ay next PJL kasi 22 ay sa Davao na, so medyo mas magastos po yun. So, kung meron pa isa, please, para ano na po natin doon sa host church. Amin po dyan, sabihin mo sa katabi mo, mahal kita sa pagmamahal ng Lord. Ating pong unang pag-usapan today, napaka-timely siguro rin, pero at the same time, hindi lang siya timely dahil yan naman ay isa sa mga dapat karakter ng isang Kristiyano. Yung makitang nagmamahal ka kay Lord, pero at the same time ay minamahal mo rin yung iba. So loving one another or love one another. Maraming mga text na pwede natin tignan, pero tignan ko po yung John 15, verse 9 to 17. Kung may translation din po kayo ng Tagalog, kasi hindi ko na inilagay sa Tagalog version yung slide, kinuha ko po yung Revised Standard Version na salin. So, I've been reading on that. And then, kung mas nainam po, kung may Tagalog version po kayo, ay pwede rin po.
Pwede ko bang basahin siguro natin ng salitan, so boys and girls. So yung mga kalalakihan will be reading from verse 1 to kasi 17, so 8 verse. So 4 na verses. So from 9 to 11 to 12 ay babasahin ng mga boys. So I think yung slide na number 1 dyan ay hanggang verse 11 lang. So pero ang verse 12 yung babasahin natin. So lahat muna, pwede bang tumayo mga kalalakihan? Yan. Sa participation, kalalakihan muna. Yan. So babasahin mo natin itong verse na yan from verse 9 to 12. Okay, 1, 2, 3. As the Father has loved me, so I have loved you. Abide in my love. If you keep my commandments, you will abide in my love. Just as I have kept my Father's commandments and abide in His love, these things I have spoken to you, that my joy may be in you, and that your joy may be full. This is my commandment, that you love one another as I have loved you. Then verse 13 to 17, please ladies, pupunan po ng mga kalalakihan. Lahat ng mga ladies, please. Okay, verse 13 to 17, 1, 2, 3. Greater love has no man than this, that a man lay down his life for his friends. You are my friends if you do what I command you. No longer do I call you servants, for the servant does not know what his master is doing. But I have called you friends, for all that I have heard from my Father, I have made known to you. You did not choose me, but I chose you, and appointed you that you should go and bear fruit, and that your fruit should abide, so that whatever you ask the Father in my name, He may give it to you. This I command you, to love one another. Okay, thank you. Manalangin po muna tayo. Father God, we come to you with humility and knowing that the true love that you bestowed to us is by sending Jesus Christ. And the very purpose of that sending Jesus for us is to show the true love indeed and to save us from sin and even save us from the damnation to hell. Today, as we study this lesson, marahil yung mga ilan sa amin na nandito ay yung pag-express ng pag-ibig sa kapwa, even sa relationship ng mag-asawa, sa mga relatives, kamanggagawa man sa work, kaklase man sa mga nag-aaral. At even in the church, Lord, ay pwedeng nahahamon at talaga po pag pinag-usapan ng love one another, ay isang issue na mahirap din naman talagang i-express at ipakita. Pero today, as Jesus Christ commanded His disciples, we are tackling, Lord, why Jesus sinabi niya ito sa kanyang mga disipulo. Ano yung pinakahalaga dito sa panahon na ngayon? At sa amin ngayon, amin kung babalikan, ano rin po yung pinaka-effect nito sa amin? O pinaka-important siya nito sa aming kapanahonan. Lord, allow us to really experience, una, yung pag-ibig mo. Pang sa ganon ay pwede ho kami makapag-express ng pag-ibig din sa iba. Salamat po sa opportunity that we could come together and to really study your word. This we ask in Jesus' name. Amen. Kung tatanungin ko po kayo, madali po bang umibig sa iba? Madali po ba? Yung mga nahilap, siyempre, hindi yung mahirap sa kanila kasi talagang tumitipok. Pero in general, bakit nga ba
yung pag-ibig sa iba ay talagang mahirap gawin. So why is loving others is often difficult? It's a normal thing na ang tao ay selfish. So yan po siguro ang isang rason na ang focus palagi ng tao ay siya. Personally, siya yung mamahalin. Kahit natignan niyo po sa relationship ng mag-asawa, palaging sarili mo na iniisip na makaranas ng pag-ibig ng kanyang pamilya. So, ibig sabihin, in natural sense, sa katauhan ng bawat isang nilalang sa mundo ito, kahit na ikay nasabi mong Christian, palagi iniisip mo, ikaw muna makaranas ng pag-ibig. But somehow, hindi po naman kasi yun dapat. Kasi, paano naman yung iba? Para makasarili ang dating na palaging yun ang nagaganap sa mundo o sa buhay ng any relationship. Pwede pangalawa rin po marahil ay yung sakripisyo. Kasi pag nagmamahal ka, talagang may sakripisyo po yan. Pero huwag naman yung sabihin na yung minamahal mo ay susungkitin mo yung bituin dahil talagang mahal mo siya. Eh, mahirap na sakripisyo po yun. Ay, ano po yan? Parang fantasy in a way. Kasi wala naman pong makakagawa mo. Pero palagi niya nang iniisip. Nasusungkitin daw niya yung bituin dahil sa kanyang pagmamahal, sa kanyang iniisip. But in a natural sense naman po, dahil sa sin, yung kasalanan, kaya either yung kasalanan na ikaw ay nasaktan, na-hurt ka, at mahirap nga naman, kapag na-hurt ka, ang eventual na iyong expression is hate. Tama po ba? At yung pagmamahal na sinasabi natin, mahirap po yan ipakita sa taong sinaktan ka. At sabi mo sa katabi mo, nasaktan ka na rin ba? Natatawa ko. Parang may lating yun. Relevant ba? O pwede rin ikaw ang nakasakit kung hindi ikaw yung nasaktan. Ikaw yung nakasakit ng damdamin ng iba because hindi tama yung expression ng love. At eventually, yung na-hurt na tao, mahirap din magpatawad sa taong nakasakit sa iyo. At kapag nangyari yun, yung relationship, wala talaga yung totoong love. Not only that, kapag isang tao kasi hindi talaga nakaranas ng totoong pag-ibig din sa kanyang magulang, ang batang lumaki. Alam po yung mga batang lumaki na nakaranas ng hurt, lalo na kung galing sa kanilang mga immediate family, ang palaging sinasabi nila, dadalhin mo niya yung hurt na yun at nananakit din kapag mayroon na siyang karelasyon. So pwede naman siguro mabago yun in a way, kapag mayroong nangyaring kilos ng Diyos na nakaranas ka ng pag-ibig ng Panginoon. And I think yun yung pinaka-foundational na mahalagang maintindihan natin pag pinag-usapan natin yung pagmamahal sa kapwa o sa ibang tao. Maintindihan mo na may isa pang mas matinding pagmamahal na una dapat mong maranasan bago mo i-express yan sa ibang tao. Ngayon, ang tanong kong pangalawa, totoo ba yung pagmamahal mo sa iba? Kasi meron din pwedeng ipakita. Makikita mo yan sa expression, ano pa ba, sa kilos, sa pananalita. Baka yung no ay nanggagaling lang sa ilong, wala talaga sa puso. Sabihin mo nga yung salitang pag-ibig na ilong pinaglalabasan ng pag-ibig. Ang hirap, no? Hirap po yun, walang laman, walang buhay. Pero yung love na nag-uumapaw na nagkagaling sa puso, may ano po yan, may joy. May, ano bang pwede sabi nga na, buhay. Pero lahat ng mga bahagi na ito na sinasabi natin bakit mahirap mangyari yung pag-ibig sa iba because of this. So why in this chapter 15, na mababasa natin sa book of John,
ay masyadong in-emphasize ni Jesus Christ yung love one another. So ang John 15 is speaking about the vine and the branches. No? Yung paano tayo manatili sa Panginoon. Pero in-emphasize din po yung paano tayo hindi lang manatili sa Panginoon but to remain in the Word. Mababasa niyo po yan sa mga unang verses bago binasa natin na verse 9. And then yung third part na kailangan gawin at manatili ang disipulo maliban sa manatili kay Lord, manatili sa Kanyang salita. Pinag-usapan natin yan last month, yung importance ng Word of God, yung ginagamit ng salita ng Diyos. Pero in-emphasize din ni Jesus Christ sa Kanyang mga disciples, itong John 15 is to remain or abide in His love. Why? Anong mayroon dito? Kasi dito, kung titingnan natin, babalikan niyo po yung bago mag-chapter 15, ay may mga sequence pang nangyari sa buhay ni Jesus Christ. At itong 15, actually, yan na po yung parang kung ilalagay natin ay mga last part na ng mga pakikipag-ugnay ni Jesus Christ bago niya daanan yung passion, yung suffering. Kaya, bakit yung 15 ay importante sa mga disipulo at that time? Tingnan muna natin as far as the relationship of Jesus to His disciples at yung mga ibang mga taong kanyang nakakasalamuha maliban sa mga disciples. John chapter 13 is pertaining about the shepherd and the sheep. Yung relationship ng isang pastor na ikinumpir na si Jesus Christ, the great shepherd, at yung mga tupa ay tayo, yung mga disipulo niya na binabanggit niya at the time. Na ibinabanggit niya na ako yung dakilang pastor na nangangalaga sa inyo, na siya rin dapat sundan o kayo pakinggan, listen and obey. Important na pinakita ko doon sa chapter 10. Pagdating nyo naman po sa chapter 11, yung close relationship ni Jesus Christ sa kanyang mga kaibigan at yung tatlong magkakapatid. Si Lazaro, si Martha, and sino yung isa? Mary. Pag binasa niyo po yung chapter 11, grabe po yung dyan, emotion of expression, lalo na nung namatay si Lazaro. Anong nangyari kay Jesus Christ? The pinaka-extreme verse sa Bible. Ano po? Yung pag-iyak ni Jesus Christ, dahil nanihinayan siya na wala siya doon, na hindi niya napagaling si Lazaro? Hindi po. Yung lalim na relasyon nila ay naging dahilan na hindi man siya nakarating. Umiyak po siya dahil 3 days nang nakalibing si Lazaro nung dumating po siya. And of course, alam natin, the power of God was there at the resurrect. Nabuhay muli si Lazaro. Then chapter 12, ito na, pinapakita na dyan yung tinatawag nating death, malapit na kamatayan na haharapin ni Jesus Christ. At yung chapter 12, pinag-uusapan naman yan, bakit siya inanoint ng isang babae? That time kasi pinapakita na yung parang pag-iimbalsa mo, yung oil na ginamit doon, sinasabi ng mga Bible scholars, ay isang ginagamit kapag isang namatay. At bakit inanoint siya? Pinuportray na po yung kanyang death. At actually, chapter 13, nandun na po yung pagpapakita rin, but at the same time, kahit nandoon na yung portrayal of near death of Jesus, pinakita pa rin niya yung kanyang relationship sa kanyang mga disipulo to become servant, the doulos. Kaya nga yung paghuhugas ng paa ay may pinapakita ng relationship ng Panginoon sa kanyang mga disciples. But at the same time, kung paano ipinakita ni Jesus Christ yung paghuhugas ng paa, gagawin din ng mga disciples as the humility of servanthood, but at the same time as bilang mga tinatawag nating magkakapatid. Chapter 13, nandun na po yung denial at yung tinatawag natin betrayal. Betrayal dahil si Judas, na malapit din, isa siyang sabihin natin tagahawak yaman sa ministry ni Jesus Christ, ibinenta ho siya ng ilang silver? Ilan po? 30. So tingnan niyo po yung ganun 3.5 years na dinisipulo,
marahil sabihin natin siguro, everyday na magkakasama sila sa lahat ng kanilang malakarin. Pero noong mga panahon na kailangan ng hulihin si Jesus Christ, ang isa sa kanyang disipulo ang nag-betray sa kanya sa sa pamagitan ng pera. 3rd December. And then of course, Peter sa chapter 13, makikita rin po natin dyan na si Peter, anong kanya namang naging ganap sa chapter 13? Anong ginawa niya? Itinatwa. Parang maging follower ni Jesus Christ yan. Hindi yan totoo. 3 beses na gano'n. So isipin niyo po na, parang kumbaga sa ano ano bang mayroon kay Peter? And then chapter 14, alam din ng mga ni Jesus Christ na kapag wala na siya, parang sila ay magiging orphan. And the Lord said na darating ang banal na Espiritu, the Parakletic o Parakleto sa Griego, na ibig sabihin siya yung mangunguna sa kanila, magtuturo sa kanila ng mga bagay na itinuro ni Jesus Christ. Hindi sila magiging orphan. And then chapter 15 here, kasi kapag nangyari na nang nahuli si Jesus Christ at talagang wala na siya, they will be scattered anywhere. At yung itinuro ni Jesus Christ at yung pag-ibig marahil nawawala. And that is why, remain in Him and remain in His Word, but at the same time, remain in His love. May mga ilan sa atin marahil ngayong umaga, kakaranas po ng either we call yung pinaka-lowest point of your spiritual life dahil para bang wala na yung Lord sa buhay mo, sa maraming sitwasyon na karanasan sa buhay. O may mga ilan naman dito na express yung hindi tamang pag-ibig that decided to do things that against the Lord. And that is why yung result nito, yung consequence, it will be a hard part. Like siyempre kapag ikaw ay Kristiyano, nakipag-relasyon ka sa isang hindi mananampalataya, ang resulta po niyan, problema. At lalo na kapag may tinatawag na tayong ginagawa na hindi dapat ginagawa ng isang binatang dalaga, ano mangyayari mo dyan? Yung expression of love hindi naiintindihan. Na kahit na sinasabing Kristiyano, pero gumawa pa rin ng isang desisyon that may be because of the emotional expression na hindi naging angkop doon sa sitwasyon that failed the Lord, and of course, eventually yung sin ay nag-creep in. At naging talaga ganun na ho yung karanasan hindi lamang ng mga unbelievers, but even Christians is not exempted in this way. And that is why I urge all the young people, this coming Saturday, meron po kayong gawain. Please, come. Kung hindi tama yung expression ng pagmamahal mo sa kapwa, makakatulong kahit pa paano marahil yung gawain na yun. Pero today, I will be explaining to you na yung true love na yun dapat founded muna sa Lord. Kasi may 4 na klaseng love na palaging sinasabi. Okay? Yung tinatawag nila, una, yung stormy. Anong ibig sabihin yan? Yung pag-ibig ng isang nalalagay dyan. Yan. Pag-ibig ng isang magulang. So, yun muna natin. So, kapag isang bata nakaranas ng pag-ibig ng magulang, hindi na rin siguro mahirap intindihin yung pag-ibig na nagagaling kay Lord. Though, of course, depende rin po yung paano tatingin. Like, halimbawa po, ilan po dito sa atin ang nakaranas ng totoong love ng magulang? Kitas nga po kami. Salamat po. Kasi ibig sabihin, kahit pa paano, yung reflection ng God from, na love ng Lord ay mayroong kahit pa paano example. Pero of course, yung pinaka-highest point dapat na maranasan yung agape love para mas lalong mas malalim yung totoong pagkakanawa sa pag-ibig. So, sorry, yung eros, yan yun. Yan yung uso mo ngayon. Love to opposite sex na hindi naintindihan na ano lang pala yan, makalaman lang. Pag pinahiram mo yan na hindi sa tamang konteksto, ang magiging
Kasi yung problema talaga ho niyan, eh hindi mo siya, physical lang, na hindi dapat muna nangyayari. Halimbawa kung ang dalaga at binata ay nagkakaroon ng physical na activities that leads to sin. Tawag natin po dyan is fornication. Pero kapag ang isang may asawa ay may naghanap pa ng iba, tawag naman natin dyan ay, ano tawag natin? Adultery. Bakit ko sinasabi ito? Dahil kailangan natin maintindihan na kapag kasalanan yan, kasalanan. Dahil si Lord, mayroon pong kaagipat na consequence po yan. Ano pwede natin tingnan po ngayon? So kung gano'n, yung story is the familial or yung parents love to their children. Yung eros is the erotic part, which is the physical. Na, of course, kapag mag-asawa, walang problema po yun. Express mo. Kasi part po talaga dapat, it is tinatawag ng fulfillment ng physical na mag-asawa in the context of marriage po yan. Yung philia naman, o philia or phileo, is a brotherly love. So yung halimbawa, sa either this, kapatiran, sa church, could express this kind of love. Pero yung tinutukoy ni Jesus Christ dito ay hindi yung tatlong binabanggit natin, kundi yung pinaka-main po yun, the agape. Ano yung ibig sabihin? The highest kind of love, of course, that comes from God. Kaya parang tinignan ni Lord sa kanyang mga disciples, kailangan kayong manatili sa agape love. Na yung pag-ibig ng Diyos ay talagang maranasan nyo para malaman nyo rin paano nyo express yung agape love na yun. So yun po yung una na pwede natin tignan. So, unang pwede natin katotohanan dito sa love na ito, na agape na pinag-uusapan natin, is to really follow the Father's love. Yan po yung foundation of true love. Para kung ilalagay natin, sa panahon na yan, ang mga disciples ay nag-iisip na dahil yung chapter 14, kinocomfort sila ni Jesus Christ. Huwag kayong mapalisa dahil kung mawala man ako at kayo ay haharap sa buhay nito at mamatay kayo, nire-ready ko na yung lugar para sa inyo. Kasi actually po yung chapter 15, mayroon na pong tinatawag na pag-hate sa kanila na binanggit na ni Jesus Christ beforehand kapag mangyari kung wala na po siya. And then, kung papansinin niyo po, ang base ng kanyang pag-ibig ni Jesus Christ sa kanyang disipulo ay yung pagmamahal na naranasan niya sa Father. And that is why, ang binanggit po niya, kung titignan niyo po yung Tagalog na version sa Magandang Balita, ito po ang sinabi niya, kung paano inibig ako. So si Jesus Christ nagsasabi, ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. So tingnan niyo po yung framework na inilatag ni Jesus Christ sa kanyang disciples sa uri ng agape love, na dapat yun ang umira sa kanila. It's the love that comes from the Father. Na yung naranasan ni Jesus Christ, siya din po yung kanyang binabanggit na mananasan ng mga disipulo. At of course, as the vertical, call it, yung pag-ibig din ng mga disciples sa mga iba ay dapat agape rin. So tingnan niyo po yung kagandahan ng pagtuturo ni Jesus Christ dito sa part na ito. That the love that you will show o ipapakita o kayo express sa mga tao ay yung love na nanggagaling sa Ama. And then sabi niya, manatili kayo sa akin. At actually nga po, yung binanggit po niya yan na example, ay hindi lamang po niyang binanggit para express ng kanyang mga disciples sa ibang tao, but to remain in His love. So, kahit ginagawa yan ng mga disciples, ang kanilang babaliktang basis o kaya parang example na dapat na gagamitin nilang ehemplo ay yung pagmamahal ng Ama sa pagmamahal kay Jesus. Tingnan niyo yung kagandahan po yan.
And I think kung mayroong klaseng ganyan na uring ginagawa ng bawat isa, magiging tama yung expression natin ng love sa ibang tao. Either in the relationship of husband and wife, relationship ng anak sa magulang, o mga anak sa nanay, anak sa magulang, or nanay at sa mga anak, at ito tayo po sa iba pang expression of love. Kasi po, ang emphasize po natin dito sa time na ito, sa first part na pinag-uusapan natin, na yung marka o yung foundation ng isang totoong disciple ay nag-e-express ng totoong agape love. Pakisabi mo sa katabi mo, ang marka ng isang totoong disciple ay nag-e-express ng agape love. So yung tanong natin kanina, bakit mahirap magmahal? Babalikan natin ngayon dito ang sagot. Ito. Kung mahirap magmahal dahil na-hurt ka, ang isasagot natin ay express mo yung agape love. Kahit sabihin ng mga mag-asawa, ay hirap mahalin yung asawa mo kasi ganito siya. Yes, dahil naturally pwedeng ganun ang response. Pero kung iibabaw mo o papalooban mo ng pinaka-importanting malalim na uri ng pag-ibig, kahit sino siya, mamamahal mo siya. Kaya po kayo, mga nanay, mga tatay, mag-asawa po ba pwede itong magtinginan po kayo ngayon? Parang ayaw magtinginan, kahit hindi natanggap-tanggap yun. No? Wala na kayong magagawa, asawa mo na yun, kaya dapat yung agape na, mag-express mo. Amen? Sabihin mo, ay agapaw you. Kasi agapaw or agape. Sige nga, mag-asawa ay agapaw you. Mag-asawa na pala tinutukoy na ng libo. Kahit na sa relationship ng mga kabataan, magkakaibigan, agape na ang pairalan natin. So, yun po yung dapat. Ang true mark of a disciple ay kanyang ipinapamuhay o ini-express yung agape love sa sino mang taong kaugnay o yung relationship na dapat umiral. So, yun po yung unang dapat natin maintindihan po dito. Pangalawa, iniisip ko nga ako, bakit ginawang command ni Lord? Kung hindi kinumanda, mas madaling sundin? Sipin niyo po yun. Why Christ did it? This is my commandment that you love one another. Ano kaya ang difference? Kapag hindi siya kinuman na umibig sa iba, mas madali bang gawin yun kaysa yung kinuman? Sa tingin niyo po? Pag hindi kinuman. Pag kinuman ka, mas mahirap. So, ibig sabihin po yun, inalalagay lang ni Jesus Christ dito na talagang importante siya kaya ginawa ka niya command. Doon sa mga ibang salin, a new commandment that I give to you, that you love one another. At nga po kung paano natin intindihin yung command na ito, meron pong mas mahalagang binanggit si Jesus Christ. Huwag na nakakot. Yeah. So, following Christ's command to love one another, paano nga ba niya ito pinakita? Of course, kapag sinabi natin kinuman ni Jesus Christ, yung verse 5, halimbawa, tingnan niyo yung verse 12, then verse 17, and then pag kinompare niyo po doon sa chapter 13 nitong the same book, verse 34, ay ganun din yung binabanggit. That you love one another. And then kapag tinignan niyo naman po yung 1 John chapter 4, part ng Christ's command to love one another,
mas lalong malawak yung ipinakita ko dito na explanation. Lang ang sinulat po ni John, itong First John din as part ng kanyang writing. Sa chapter 4, tingnan niyo po, at medyo mas magandang tingnan natin yung bakit naging command po siya. So yung sequences on how this Jesus Christ told His disciples that you love one another as a command. 1 John chapter 4 verse 7 to 12. Sa Tagalog na sa ito pong sinasabi, mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat, anong basis po dyan? Mula sa Diyos ang pag-ibig. So, binalikan uli ni John sa kanyang writing nang habang sinusulat po niya ito. At binabanggit niya, yung command na ito ay talagang ang basis palagi is the love that comes from the Father. And then verse 8, ang hindi umiibig, hindi kumikilala sa Diyos. Kaya nga, kapag hindi mo talaga naman na-express yung agape love na yun, ay mahirap nang intindihin yung iba pang expression ng love mo sa kapwa. O even to God, kung ilalagay natin. Kaya nga dapat kung yung nakaranas ng pag-ibig ng agape that comes from God, ay umiibig din sa iba. And then verse 9, inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang subuin niya ang kanyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. At talagang ipinakita naman talaga yung totoong agape ng Ama sa atin by sending His only begotten Son. And that is why John 3:16 is there. That for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish but have everlasting life. Eh, kaya nga kung ilalagay natin yun, may basis at yung pagpapakita ng katotohanan ng agape love ay talagang nandito sinasabi ni John. Then verse 10, ito ang pag-ibig hindi sa iniibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sinugo niya ang kanyang anak upang maging handog sa papatawad ng ating mga kasalanan. Verse 11, mga minamahal, yamang gayon na dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin. Dapat din tayo, ano yung word na kasunod dyan? Mag-ibigan. Kaya medyo questionable po pag sinasabi mong mahal mo ang Diyos, na word kong agape yan, expression sa Panginoon, ay hindi mo kayang mahalin yung asawa mo, kapatid, o magkapatiran sa church, medyo may question na apli po yan. Nagsisinungaling ka talaga. Dahil hindi mo nagagawa yung dapat nagagawin mo na sinasabi mong unang mahal mo ang Lord. Ang eventually na dapat kasunod po niyan, mahal mo rin yung kapwa. Tingnan yung verse 12. Wala tayo nakikita o nakakita sa Diyos, amen man. Ngunit kung tayo'y nag-iibigan, nasa atin siya at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. May buhay po talaga kasi kapag na-express natin yung totoong pag-ibig ng Diyos sa iba. Kasi part niya ng buhay din na makikita sa atin. And then verse 13, nalalaman natin na nanatili tayo sa Diyos at siya naman sa atin sapagkat pinagkalooban niya tayo ng kanyang Espiritu. Nakita namin at pinatutuhan ng sinugo ng Ama ang kanyang anak bilang tagapagligtas sa sanlibutan. And then verse 15, ang nagpapahayag na si Jesus, ang anak ng Diyos, ay nananatili sa Diyos at ang Diyos naman ay nananatili sa Kanya. Nalalaman natin na ang pinananaligan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. And then, inulit po ulit, ang Diyos ay pag-ibig at nagpapatuloy na umiibig ay nananatili sa Diyos at nananatili naman ang Diyos sa Kanya. Kaya nga yung pinaka-main na commandment na binanggit ni Jesus Christ dito ay importante siyang dapat gawin at ipamuhay sa paano express yung love nito. So maliban pa po dyan, yung why Christ commanded that, ay pwede natin sabihin din na yung kahalagahan ng command na ito ay ipinakita nga niya yung kanyang buhay mismo as sacrifice for us. Kasi yung verse 13 ng John chapter 15, binanggit po doon na ang
example na ginamit ni Jesus Christ is kung titingnan, ay sinasabi niya na siya na yun. Siya yung isang mabuting kaibigan na inialay ang kanyang buhay sa kanyang kaibigan. Babalikan nga natin yung chapter 15 na yan. Regarding doon sa part na binanggit ni Jesus Christ, paano niya ipinakita yung totoong pag-ibig. Bagaman kinuman niya ito, pinakita rin niya ano ba yung paano express yung love sa iba. Tingnan niyo po yung verse 13. Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. At ginawa po yan ni Jesus Christ sa atin. Not only that, ang ginamit pa rin ni Jesus Christ, why He commanded to love one another, yung expression of friendship, relationship, na mas higit pa kaysa yung isang servant na walang pakialam ang master kung ano mangyari sa kanyang servant. Pero dito yung mataas na uri ng relationship that the command should be followed. Right? Christ calling the disciples as friends. So verse 14, kayo yung mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. So, hindi servant, but mga kaibigan ang binanggit ni Jesus Christ. And these three important aspect dito sa command na ito, kung bakit ipinakita ni Jesus Christ yung totoong pag-ibig, ay naipapaliwanag sa bahagi na ito. And lastly, yung fruit of loving one another. Marahil po, kung tatanungin ko po kayo, kapag may pag-iibigan na tama na agape na nanggagaling sa Diyos, meron pa po kayang awayan? Mag-aaway pa kaya kung totoong pagmamahal ang umiiral? So, posibleng wala na po yun, mawawala. Ang resulta rin po yan, di ho ba't mayroon pong pagkakaisa dahil wala nang awayan? At yung totoong caring and concern ay in effect, talaga ho, iiral po yan. Kaya, kung tutuusin, yung epekto ng pag-ibig sa kapwa, o kung unahin natin kay Lord, ay meron pong effect din po yan sa pag-ibig natin sa iba. Kaya yung pagmamahal mo kay Lord, kapag horizontal ang pinag-usapan, at tama yung pag-unawa patungkol sa Diyos, at yung pag-ibig mo ay totoo, ay eventually rin po yung katotohanan ng pag-ibig mo horizontally sa kapwa, either sa relationship ng mag-asawa, magkakapatid, sa loob ng iglesia, ay magiging handog din. So, ano yung magiging gusto natin ipakita dito as far as the effect of that kind of love? Marahil ang gusto natin tignan ay maintindihan natin na yung pagpili ng Diyos sa atin as part ng kanyang pag-ibig. Sa verse 16, yung binanggit ni Lord Jesus Christ dito na siya ay pinili niya kanyang mga disipulo para magbunga o manatili yung bunga to bear fruit and that fruit will remain. And then of course, ang binanggit pa ho dyan, sipin niyo po, kung may pagmamahalan po pala ano man po mga panalangin na pwedeng hilingin sa Diyos na may wala nang sasagabal. Iyo ba? Sipin mo kung may awa yan, paano ka manalangin ng tama? Iyo ba baka punong-puno ka ng galit habang nananalangin? Magiging saniyan ng sabi natin, ano po yan magiging hadlang. Kasi pag nakita ni Lord yung puso natin punong-puno ng galit sa kapwa, nananalangin ka ng mga pagpapala, hindi mo pa naayos yung buhay mo sa isang tao. Pero dito po, kung titignan nyo yung effect po ng loving one another, even the prayer. Ang binanggit nga po dyan sa verse 17, kung titignan nyo, verse 17, or 16, tingnan mo natin, hindi kayo pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo at humiran sa inyo upang kayo'y humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, anuman hingin ninyo sa Ama, sa aking pangalan, ipagkakaloob sa inyo. Tingnan po yung unlimited na answer ng Lord sa atin kung magiging maayos yung pamuhay na meron tayo in the kind of love, and the effect of it ay meron pong magandang maging sa katugunan, as we say, ng panalangin ay ang Diyos ay talagang kikilos. And then, binanggit po dyan na ito ang inutos ko sa inyo, mag-ibigan kayo. Paano natin i-apply ito sa ating buhay at this point of time?
Siguro po doon sa may mga nasaktan at hindi pa na-express yung pagpapatawad. Kung paano ang Lord nagpatawad sa atin, I think it's a natural thing dapat na i-express mo rin yung forgiveness sa iba. Kung ikaw naman ay gusto mag-express ng forgiveness, umiral dapat talaga yung agapilan para yung galit ay talagang mawala. Dahil yun po makakahadlang sa anumang sitwasyon na pwedeng maayos na relationship. Either sa relationship na mag-asawa, magkakaibigan, inside the church or relatives, importante po na yung agapilan pa rin ang dina. May ginamit po doon sa ating ginagamit na libro, no? Patungkol sa pag-abot sa mga tao, yung prangko, so yung love na agapila, umiral dapat sa pamilya, wedding relationship sa mag-asawa, mga relatives, ilalagay natin, mga taong nakakasalamuhan natin, mga kapitbahay, yung love na yan, umiral, na kahit nasabihin natin, may nababanggit ako minsan, na yung dumi o kaya basura, inilalatag sa harapan ng ano ba yung pintuan o gate mo na hindi dapat, pero mahirali mo pa rin yung love. So, kapit-bahay, no? Baka hindi kayo nagkakasundo, medyo may questionable po yan. Kasi kung Kristiyano ka mo, mahal mo ang Lord, di mo mamahal yung kapit-bahay mo dahil sa kanyang mga ginagawang parang against your will, no? Hindi dapat makita. Love pa rin ang pairalin mo. Even inside the church, sa inyong mga D-group, kung may mga kapakasama kayo sa D-group na hindi nyo makasundo, nakapanahon na, baguhin yung attitude. Pairalin yung love ng Lord kasi yan yung iiral, alam natin, mapatanggap natin yung bawat isa. Kahit na kanilang pag-uugali sa tingin natin hindi tanggap. But because of the love that comes from the Father, umiral po yung pagtanggap. Either yung office mate man yan na pwedeng kasama nyo araw-araw sa trabaho na mahirap dahil kung yan ay binabanggit nila, masyadong minsan sabi nila ay sip-sip sa boss, kaya umaangat siya, pero ikaw hindi. Hindi mo na dapat isipin yun. Kasi ano naman ang Lord, kung tama ang ginagawa mo, si Lord na yung mag-aangat sa'yo, mag-promote kung ilalagay natin. Kasi alam naman ni Lord kung ano yung tamang paggawa mo. So, as an overall application of this, una, dapat yung pagmamahal mo sa iba ay yung pagmamahal din naranasan mo sa Diyos ang iyong i-express. Importante po yun. Kasi kung yung natural man, ang ipapairal mo sa pagmamahal mo sa iba, limited po siya. O kaya pwedeng hindi siya perfect. But the perfect love of God, ang siyang iiral sa iyo at naranasan mo yun, of course, dapat mo rin i-share yung love na yun that comes from the Father. Of course, yung love, sacrifice na maghuya. So, love them sacrificially. Bakit ginamit yung dalawang Ten Commandments into 2 na lang? That love God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength, and then loving your neighbor as yourself. So, ibig sabihin, kung paano minamahal mo rin yung sarili mo, ay pagmamahal mo rin sa kapwa. So, yung pagmamahal mo sa kapwa, ay pagmamahal mo rin sa sarili mo. Kung hindi mo talaga matanggap yung sarili mo, hindi mo mamahal, paano may express yung pag-ibig mo sa kapwa na tao? Kaya yun po yung siguro pinaka-bottom line po rito as you apply this agape. And then lastly, eto, medyo mahirap po kasi, no? Ang pagmamahal ko sa iyo kapag meron kang binibigay na chocolate. Ang pagmamahal ko sa iyo kapag asawa, binibigay mo yung sweldo mo sa akin every month. Pagmamahal ko sa iyo kapag ikaw ay nagbibigay ng bulaklak. May limitation ka. Binabanggit, ano? Ay, ang pagmamahal mo kapag ikaw ay sexy pa rin kahit na umidad na tayo. O gwapo ka pa rin kung sa mga kababaihan. Paano na kung hindi mo nakikita yung mga ganyan? Iiral pa rin ba yung pag-ibig mo sa kanya agad? Kaya nga dito, minahal tayo ng Lord na hindi labuga. Di ba? Kahit sino na tayo, minahal tayo ng Diyos. Kanyang binigyan ka naman.
Kaya love them to the end. Hindi po dapat. Yung tinatawag nilang if ay malamang kapag yung agape lang bang pairalin mo, mawawala po siya. Dahil, baka sabihin ng mga iba, Pastor, paano yan kung ako ay sinasaktan? Mamahalin ko pa rin po siya ba hanggang kamatayan, hanggang mamatay ako sa kanyang pananakit? So, isipin niyo rin po. Kasi baka nga, yung pag-ibig to the end, kahit sino siya, kahit ganun siya, ay mag-wiwin yun para siya rin ay maintindihan niya yung totoong pag-ibig. At marirealize niya yung kanyang ginagawa ay mali. Pero siyempre, meron din pong mga batas tayo dyan. Kapag talagang matindi na yung ginagawa, gamitin mo rin yung batas. Pero siyempre may mga, ano po yan, may mga percussion, meaning result. Kung dadaan kayo sa legal, mga ganyan, meron tayong mga legal issues na umantong. Pero dapat hindi na umantong doon sa may mga legal panghiwalayan dahil yung hindi totoong pag-iibigan ng tulitan. Amin po ba? Amin po ba? Kasi po hanggat maaari yung pag-ibig ng Lord, ang una dapat natin maranasan para yung pag-ibigan ng bawat isa ay totoo na ipaparanas sa atin. So panalangin ko po, naway hindi lang dito sa panahon ng mga puso na sinasabi nila na yung agape lang talaga umiiral sa buhay ng bawat isa. Dahil marka po yan, foundation yan ng isang totoong kumikilala sa Diyos ang agape lang. Amin po ba? Pagpalayan po tayo ng Panginoon at gandang umaga po sa ating lahat. Ano muna tayo? Offering muna bago yung ating gagawin communion. So, ating ating